Magandang buhay, welcome to my YouTube channel. I am Teacher Hermie, your online teacher in Araling Panlipunan. Ngayong araw ating pag-aralan ang mga pinagkukunang yaman ng bansa. Mga pinagkukunang yaman ng bansa, likas na yaman mineral. Mga pamantayang pangnilalaman, na ay pamamalas ang pag-unawa sa ugnayan ng tao at heograpiya bilang batayan sa angkop na pagtugon sa mga oportunidad, at hamong kaakibat nito. Mga pamantayan sa pagganap, nakabubuo ng gawaing nagsusulong sa pangangalaga at paglinang ng mga pinagkukunang yaman. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nakarinig na ba kayo ng salitang ginto? Nakakita na ba kayo ng ginto? Alam ba ninyo na marami sa mga alahas ay gawa sa ginto gaya ng pinakita ko sa larawan kanina? Saan nga ba galing ang ginto? Ang ginto ay isang likas na yaman na minimina mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay karaniwang natatagpuan sa ilalim ng lupa at kinokolekta sa mga minahan. Sa Pilipinas, ang mga minahan ng ginto ay matatagpuan sa mga lugar tulad ng Benguet, Davao, Surigao del Norte, at iba pang mga rehiyon. Ang proseso ng pagmimina ng ginto ay isang teknikal at maingat na gawain na kinakailangan ng sapat na kaalaman at kalidad na kalakal. Matapos ang pagmimina, ang ginto ay pinoproseso at ginagawang alahas o iba't ibang produkto batay sa kagustuhan ng mga mamimili. Aking tanong, iyong tugon. Saan nakukuha ang mga ginto? Ano ang paraan ng pagkuha nito? Ano ang tawag sa hanap buhay na pangunguha ng ginto? Paano ginagawang alahas ang mga ginto? Ano ang masasabi ninyo sa pagpoproseso ng mga ginto? Ang ginto ba ay likas na yaman din? Ano kaya ang tawag sa likas na yaman na ito? Buo salita, ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik na katumbas sa tawag natin sa mga likas na yaman gaya ng ginto. Susing salita, pansinin ang susing salita bilang munting kahulugan sa nabuong salita sa itaas. Ang yamang mineral ay tumutukoy sa mga likas na yaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ito ay kinabibilangan ng mga materyales na maaaring kuhanin sa mga minahan at ginagamit sa iba't ibang aspeto ng industrialisasyon, konstruksyon, at ekonomiya. Ito ay may dalawang uri, ang metal at di-metal. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ang mabubuong salita? Bintana ng pag-unawa, balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa yamang mineral at punan ang mga kaisipan ang mga kahon, likas na yaman, yamang mineral. Yamang mineral, tumutukoy sa mga likas na yaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa na ginagawang gamit sa konstruksyon, transportasyon, alahas, gamit sa bahay at iba pa. Katangian, kinabibilangan ng mga materyales na maaaring kuhanin sa mga minahan, maaaring metal o di-metal. Kahalagahan, ginagamit sa produksyon ng iba't ibang produkto at materyales na mahalaga sa industrialisasyon, yamang mineral tulad ng langis at natural gas, ay pinagkukunan ng enerhiya, ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan tulad ng sasakyan, kagamitan sa bahay, mga cellphone, at marami pang iba. Mga hamon, magdulot ng malalim na epekto sa kalikasan tulad ng deforestation, soil erosion, water pollution, at habitat destruction. Maaaring magdulot ng pinsala sa buhay at kalusugan ng mga manero. Pagsusulit, ipagawa ang sumusunod na panukat sa pagkatuto sa aralin ng mga mag-aaral, buo kaisipan, puna ng tamang salita ang talata upang mabuo kaisipan nito. Piliin ang tamang sagot sa kahon sa ibaba. Tara't maglikha,
Sagutin ang tanong sa loob ng kahon sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Pumili lamang ng isang gawain na sa tingin mo ay magagawa mo ng mahusay. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sana marami kayong natutunan sa ating aralin.